Kumusta mga kalakas ng buhay? Ngayong pag-uusapan natin ang isang sikat na paksa sa mundo ng kalusugan at itinuturing na superfood, ang luyang dilaw o turmeric. Pagdating sa luyang dilaw, hindi ba't parang napakarami na ninyong narinig na sabi-sabi hanggang sa sumakit na ang ulo nyo? May mga nagsasabing dapat itong inumin ng walang laman ang tiyan para mabilis ma-absorb. Pero maya-maya may sasalungat at sasabihing ang pagkain nito nang walang laman ang tiyan ang pinakamalakas makasira ng sikmura. May nagsasabing kailangan itong sabayan ng paminta black pepper at mantika para tumalab. Pero may iba namang nagsasabing kalokohan lang yan. At ang direktang pagtimpla nito sa tubig ang pinakamadali. May mga taong pinupuri ito bilang himalang gamot na nakapagpapagaling ng lahat ng sakit. Pero paglingon nyo makakapanood kayo sa balita ng mga babala tungkol sa isang taong na ospital dahil sa maling pagkain ng luyang dilaw. Ang impormasyon ay napakarami, magulo at nagkokontrahan. Sino ba talaga ang dapat paniwalaan? Ang kulay dilaw na bagay na ito ba ay isang anghel o demonyo para sa ating katawan? Ang katawan ng ating mga lolo at lola at mga kaibigang nasa middle age ay hindi na basta-basta pwedeng pag-eksperimentuhan. Gusto nating madagdagan ang ating kalusugan pero natatakot tayong magkamali at mapahamak. Kung kayo ay may ganitong mga katanungan, ang video na ito ng Lakas ng Buhay ay sadyang ginawa para sa inyo. Hindi tayo gagamit ng mga malalalim at nakalilitong salita. Iisa lang ang gagawin natin, hihimayin natin ang lahat ng tama at mali tungkol sa luyang dilaw sa pinakadiretso at siyentipikong paraan. Pagkatapos ng video na ito, malalaman nyo ng tiyak kung ano ang 5 tunay na benepisyo ng luyang dilaw, ang 3 maling paraan ng pagkain nito na magsasayang lang ng inyong pera at makakasama pa sa kalusugan at kung sino ang 5 uri ng tao na mahigpit na binabalaan ng ating ekspertong si Dr. Emilio Navarro na wag gagalaw ng luyang dilaw. Pakiusap panoorin ito hanggang dulo. Bago tayo magsimula, kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan nyo at ng inyong pamilya, pakiclick muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating praktikal na kaalamang pangkalusugan. Dito sa Lakas ng Buhay, ibinubunyag namin ang mga katotohanang bihirang sabihin ng tapat ng mainstream media. Kung gusto nyo ang aming content, pakitype ang 1 sa comment section bilang suporta sa aming patuloy na paggawa ng video. Inaanyayahan din namin kayong magbahagi ng inyong mga karanasan sa comments. Ang nakakagulat na mga numero. Tingnan muna natin ang ilang nakakagulat na numero mula sa mga autoridad. Napag-alaman ng World Health Organization WHO na 3 sa bawat 4 na matatanda sa buong mundo ay may itinatagong di nakikitang kaaway sa kanilang katawan, ang chronic inflammation o talamak na pamamaga. Huwag nating maliitin ang salitang ito. Para itong anay sa loob ng bahay, araw-araw nitong inuuk-okay ang inyong kalusugan. Ang arthritis, high blood pressure, sakit sa puso at maging cancer ay may kinalaman dito. At ang pangunahing sangkap ng luyang dilaw, ang curcumin, ay napatunayang nakapagpapababa ng antas ng pamamaga sa katawan. Hindi ito sabi-sabi ng albularyo kundi nakasulat sa mga internasyonal na ulat ng pananaliksik. Isang ulat din mula sa kilalang Harvard University ang nagsabi na para sa mga nakatatanda, kung makakakonsumo ng tamang 500 mg ng curcumin araw-araw, ang panganib ng kinatatakutang sakit sa puso ay maaaring bumaba ng halos 5 NDRC pa. Ngunit ang nakakatawa at nakakalungkot, may isang survey dito sa Pilipinas na nagpapakitang higit sa kalahati ng mga tao ay inaakalang ang luyang dilaw turmeric ay pareho lang sa karaniwang luya ginger na ginagamit natin pantanggal ng lansa sa tinola. Ito ay isang malaking maling akala. Kailangan kong sabihin sa inyo ng may responsibilidad kahit magkamag-anak sila at magkahawig ang itsura, ang mabisang sangkap at nutrisyon sa loob nila ay nagkakalayo ng 10 beses.
Ano nga ba ang mahiwagang kapangyarihan na nakatago sa likod ng mga numerong ito? Isa-isahin nating ibunyag ang 5 siyentipikong benepisyo ng luyang dilaw. Unang benepisyo, labanan ang pamamagalangis para sa kasu-kasuan. Ano ba ang pinaka-kinatatakutan ng mga nagkakaedad? Wala nang iba, kundi ang sakit ng katawan. Paggising sa umaga ang tuhod ay matigas na. Parang kinalawang kailangan pang igalaw-galaw bago makatayo. Kapag umuulan o malamig, sumasakit ang balakang at likod na parang weather forecast sa tumpak. Ang balikat at pulso ay madalas ding sumpungin. Ang tunay na salarin dito ay ang tinatawag nating chronic inflammation. Isipin nyo ang katawan bilang isang presisyong bahay na gawa sa kahoy. Ang pamamaga ay parang isang arsonist o manununog na may hawak na lighter laging gustong magsindi ng apoy kung saan-saan. Kapag ito ay na-activate ang bahay katawan ay magsisimulang umusok at mag-apoy. Diyan nalalabas ang arthritis, pananakit ng kalamnan at mga problema sa balat. Ang curcumin sa luyang dilaw ay parang isang top class na bumbero na may GPS navigation. Kaya nitong hanapin ang manununog agawin ang lighter at patigilin ito para hindi na makapaminsala. Isang masusing clinical trial ang nagpatunay na ang mga pasyenteng may arthritis na uminom ng turmeric supplement sa loob ng 8 linggo ay nakaramdam ng 50% na kabawasan sa sakit. Isipin nyo para sa mga lolo at lola na hindi makatulog o makalakad dahil sa sakit ang ganitong ginhawa, ay nangangahulugang makakapag-ehersisyo na ulit sa parke at mabuhat ang mga apo. Ito ay tunay na tagapagligtas at super lubricant ng mga kasu-kasuan. Ikalawang benepisyo, pag-iwas sa cancer. Ang salitang cancer ay ang pinakamabigat na salita sa puso ng lahat. Ang cancer cells ay nakakatakot dahil para silang mga bandido na walang isip baliw na nagpaparami at inaagaw ang nutrisyon ng normal na cells. Para makapagpalawak, kailangan nilang gumawa ng maraming bagong ugat ng dugo blood vessels para maghatid ng pagkain sa sarili nila. Kung walang supply ang cancer cells ay parang isdang walang tubig, hindi makakapaghasik ng lagim. Dito pumapasok ang luyang dilaw bilang isang matalinong demolition expert. Kaya nitong pigilan ang pagtubo ng mga bagong ugat ng dugo na nagpapakain sa cancer cells. Para itong naglalagay ng harang sa kalsada at pinapasabog ang tulay ng mga supply. Kung putol ang linya ng pagkain, mahihirapan ng dumami at maging agresibo ang cancer cells. Maraming pag-aaral ang nagpatunay na ang luyang dilaw ay nakatutulong sa pag-iwas sa breast cancer, colon cancer at iba pa. Pero tandaan, ito ay pangunahing pang-iwas prevention o proteksyon at hindi pamalit sa chemotherapy o radiation treatment. Huwag itong ipagpalit sa utos ng doktor. Ikatlong benepisyo, proteksyon sa utak, mas malinaw na alaala. Habang tumatanda, marami ang namomroblema sa pagiging makakalimutin. Kalalapag lang ng susi, nakalimutan na kung saan. Nasa dulo na ng dila ang sasabihin, hindi pa maalala. Pumasok sa kwarto, pero nakalimutan kung anong gagawin. Ito ay senyales ng pagtanda ng utak. Lahat ay takot maging ulyanin o magkaroon ng Alzheimer's disease. Nadiskubre ng mga siyentipiko na kapag naipon ang basura na tinatawag na beta-amyloid protein, sa utak nagiging bara ito na pumipigil sa komunikasyon ng mga cells. Para itong tubo ng tubig sa bahay na punong-puno ng sebo at kalawang, hihina ang daloy hanggang sa tuluyang mabarahan. Ang resulta, paghina ng memorya. Ang curcumin ay nagsisilbing tagalinis ng utak. May kakayahan itong pumasok sa loob ng utak para linisin ang mga bara at basurang ito upang maging maayos muli ang koneksyon ng mga nerves. Pinababagal nito ang pagiging ulyanin. Ito ay nagsisilbing guwardya ng ating mahahalagang alaala para hanggang sa pagtanda ay malinaw pa rin tayong makipagkwentuhan sa pamilya. Ikaapat na benepisyo, tulong sa pagpapababa ng asukal diabetes.
Para sa mga may diabetes, ang buhay ay parang pagtitimbang sa alanganin. Kumain lang ng kaunti takot nang tumaas ang asukal. Ang luyang dilaw ay isang malakas na kakampi. Kaya nitong pataasin ang sensibilidad ng ating cells sa insulin. Ganito yan. Ang bilyon-bilyong cells sa katawan ay parang mga kwartong nakakandado. Ang asukal sa dugo ay ang enerhiya sa labas at ang insulin ang susi para buksan ang pinto. Sa diabetes, ang susian ay kinakalawang kaya hindi mabuksan ng susi insulin ang pinto. Ang resulta na iipon ng asukal sa labas sa dugo. Ang luyang dilaw ay parang WD-40 o pampadulas na nagtatanggal ng kalawang para gumana ulit ang susi at makapasok ang asukal sa cells para magamit na enerhiya. Ayon sa pag-aaral, ang mga pre-diabetic na uminom ng luyang dilaw ay nakakita ng 20% na pagbaba sa kanilang fasting blood sugar. Pero paalala ni Dr. Emilio Navarro, ito ay karagdagang tulong lamang. Huwag na huwag ititigil ang inyong gamot sa diabetes nang walang pahintulot ng doktor. Ikalimang benepisyo. Laban sa depresyon, pampasaya, pagkaretiro, minsan ay nakakaramdam ng lungkot o emptiness ang mga nakatatanda. Walang ganang kumilos, malungkot at mainitin ang ulo. Ang luyang dilaw ay pwede ring maging massage therapist ng damdamin. Pinadadami nito ang BDNF sa utak. Isipin nyo itong fertilizer o pataba para sa utak. Pinalalakas nito ang mga brain cells. May mga pag-aaral na nagsasabing ang epekto nito sa depresyon ay kayang tumapat sa ilang antidepressant na gamot tulad ng Prozac, pero sa natural na paraan para itong sinag ng araw na tumutunaw sa dilim ng kalungkutan. Ang tatlong nakamamatay na maling. Akala baka gusto nyo nang tumakbo sa botika para bumili ng luyang dilaw. Pero teka muna, kung mali ang pagkain nyo nito, sayang lang ang pera at baka makasama pa. Tandaan ang tatlong malalaking pagkakamali na ito. Maling akala 1, direktang ihalo ang powder sa tubig at inumin. At mali, ito ay pagsasayang ng pera. Marami ang nagtitimpla lang ng isang kutsarang turmeric powder sa mainit na tubig at iniinom. Sasabihin ko sa inyo, ang masakit na katotohanan sa ganitong paraan, wala pang 1% ng nutrisyon ang naa-absorb ng katawan nyo. Para kayong bumili ng ginto. Pero pag uwi nyo tanso pala, ang 99% nito. Sayang ang inyong piso. Ano ang solusyon? Simple lang, parang magic. Kailangan nyo ng 2 bagay na nasa kusina, kakaunting itim na paminta, black pepper at mantika o taba. Ang paminta ay may piperine na pumipigil sa atay na tunawin agad ang curcumin. Ang curcumin naman ay lipophilic o mahilig sa taba, hindi ito natutunaw sa tubig kundi sa mantika. Haluan ito ng kaunting olive oil, virgin coconut oil VCO, o isama sa ulam na may taba. Sa tamang timpla, turmeric plus black pepper plus oil, ang absorption ay pwedeng tumaas ng 2,000% o 20 beses maling. Akala 2, mas maganda inumin ng walang laman ang tiyan, empty stomach. Maling, mali. Ito ay pananakit sa sarili. Akala ng iba, mas maganda ang absorption kapag walang laman ang tiyan. Pero ang luyang dilaw ay matapang at nakakairita sa sikmura. Kung iinom kayo nito ng gutom, parang kinikiskis nyo ng liha ang inyong tiyan. Diyan magsisimula ang gastritis, pagsusuka, at acid reflux. Bukod pa rito, sisirain lang ng matapang na asido ng tiyan ang curcumin. Ang tamang oras 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Bakit? Dahil may pagkain na proprotekta sa tiyan at ang mga enzymes at apdobile ay aktibo na para tumulong sa pag-absorb nito. Ang diferensya ng gutom versus busog na pag-inom ay parang naglakad ka versus sumakay ka ng raket. Kaya tandaan, pagkatapos kumain, maling. Akala thread. Dahil natural, pwede sa lahat. Mali. Ito ay paglalaro sa inyong buhay.
Hindi porke halaman at natural ay ligtas na para sa lahat. May 5 uri ng tao na binabawalan ni Dr. Emilio Navarro na kumain nito. I-check nyo ng maigi kung kasama kayo dito. 5 uri ng tao na bawal sa luyang dilaw, mga buntis at nagpaplano magbuntis. Ang luyang dilaw ay pwedeng magsanhi ng contraction sa matris na delikado at baka maging sanhi ng pagkalaglag ng bata o premature labor. Iwasan ito habang buntis at nagpapasuso. May bato sa abdo gallstones o sakit sa gallbladder. Ang luyang dilaw ay nagpapadami ng daloy ng abdo. Kung may bato kayo, pwedeng puwersahing itulak ng abdo ang bato at bumara ito sa tubo. Ang sakit nito ay halos kasing tindi ng panganganak at pwedeng ikamatay. Huwag magbakasakali. Umiinom ng pampalabnaw ng dugo blood thinners. Kung umiinom kayo ng aspirin, warfarin o clopidogrel, bawal ito. Ang luyang dilaw ay natural na pampalabnaw din ng dugo. Kung pagsasabayin masyadong lalabnaw ang dugo at tataas ang panganib ng pagdurugo hemorrhage, pwedeng magkapasa agad o hindi tumigil ang dugo sa simpleng sugat. Tigilan ito 2 linggo bago ang anumang operasyon. May matinding sakit sa tiyan ulcer, hyperacidity kung mayroon kayong gastric ulcer, o malalang acid reflux. GERD, lalo lang hahapdi ang sugat sa tiyan nyo dahil sa tapang ng luyang dilaw. Parang nagbudbud kayo ng asin sa sugat. May allergy sa luyang dilaw? O luya bihira ito pero posible? Kung pagkakain ay nangati na mula ang balat na magaang labi o nahirapang huminga, itigil agad. Panghuling paalala at buod, mabilis nating balikan ang mga natutunan natin ngayong araw. Una, nalaman natin ang 5 benepisyo pampadulas sa kasukasuan pader laban sa kanser tagalinis ng utak, katulong sa diabetes at pampasaya. Pangalawa, ang 3 pagkakamali. Huwag inumin sa tubig lang lagyan ng paminta at mantika. Huwag inumin ng gutom dapat pagkatapos kumain at huwag isiping pwede ito sa lahat. Pangatlo, ang 5 bawal buntis, may gallstones, umiinom ng blood thinners, may ulcer at may allergy. May 3 karagdagang paalala si Dr. Emilio Navarro para sa ating mga nakatatanda, dahan-dahan lang. Kung gusto nyong subukan magsimula sa maliit na dosis kapat 1/4 ng inirerekomenda. Obserbahan ang katawan ng 1 linggo. Kung walang masamang epekto, saka dahan-dahang dagdagan. Testing the waters muna para ligtas. Ang doktor ang masusunod bago uminom ng anumang supplement, lalo na kung may maintenance medicines kayo sa high blood o puso, kumonsulta muna sa doktor. Dalhin ang bote ng luyang dilaw sa check-up para makita nila ang laman. Tamang pag-iisip. Ang supplement ay tulong lang, hindi himala. Hindi nito mapapalitan ang masustansyang pagkain, ehersisyo at gamot na reseta ng doktor. Ang kalusugan ay parang upuan na may 4 na paa, tamang pagkain, ehersisyo, masayang pananaw at medikal na alaga. Ang luyang dilaw ay pampalambot lang ng upuan, pero hindi pwedeng ipalit sa paa ng upuan. Ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman natin sa pagtanda. Sana ay nakatulong ang video na ito. Kung may natutunan kayo, paki-like at i-share sa mga kaibigan nyong mahilig makigaya sa uso para hindi sila mapahamak at hindi masayang ang kanilang pera. Hangad namin ang inyong malusog at masiglang pamumuhay. Kita-kits sa susunod na video.